tayo sa dito, nandito tayo sa dalahan natin. Ayan. Pinagtatawanan na ako na nga sa ako kasi siya taga-hold ng camera ko. Ayan, mainit ngayon, maganda oh. Diba? Ito yung nabili ko kahapon sa New Year fair. Maganda. Tayo sa dito, nandito tayo sa dalahan natin. Ayan. Pinagtatawanan na ako na nga sa ako kasi siya taga-hold ng camera ko. Ayan, mainit ngayon, maganda oh. Diba? Ito yung nabili ko kahapon sa New Year fair. Maganda. Ayan. Ayan lang. Tara na. Pasyal kayo rito. Maganda rito. Ayan. Tignan niyo yung dalawang yan. Ayan. Sitting pretty yung dalawang yan. Ayan. Tawa sila ng tao nung kinukunan nila ako ng video eh. Ayan. Ganyan yung dalawang yan. Ayan, tara dito. Ayan, yeah. Kanina doon kami kumain sa restaurant. Maraming sasakyan dyan sa baba. Tsaka yung itim na bubungan doon sa likod ng sasakyan. Sarap yung mapagkain nila dyan. Ayan. At dito tayo ngayon. Papasyal tayo. Sabado ngayon. Ayan, kasama ko sila. Yung mag-ama ko. Pasyal tayo. Tara. Ayan, nababahinga ko. Ay, aakyat kami sa bundok kayo, no? Diyos ko po. Ano yan? Ang taas na, oh. Dito pa nga lang, hinihingal na ako. Tignan niyo yung big city nila. Doon sa maraming ano. Halos dyan lahat nakatira yung mga tao. At halos nandyan lahat ang mga trabaho. Talaga ba naman, anak ko eh. Mamaya sa kakabato niya mabato pa niyang sarili niyang nanay. Ayan o. Ayan. Nako, ang taas. Kaya take a picture of me, video. Come on. Ayan. Joke pa rin ba? Ang taas. Andito na kami sa pangalawa. Yes. Jesus Maria. Akyat pa. Pinapawisan na ako. Pinagpapawisan na ako. Ay mga ano yung Christmas tree yata yan. Straight yung kahoy na yan. Kuminsan pinuputo nila mga yan at binibinta yata, ginagawa mga cabinet, malalaking kumpanya, tapos tutubo ulit yan. Ay, saan tayo kwentuhan. Nasa mataas na lugar na tayo. Hindi pa tayo nakakalahati. Pagod na ako. Ayun sila sa taas. Ayan. Nandito mga kakahuyan. Ayan dyan. Ay nako. Tara. I-try natin umakyat. May sirang beauty natin sa bundok. Talaga ang anak ko. Bato ng bato. Mamaya mabato niya ako. Pupunta pa kami ng hospital. Nako. Ay. Ayan, mabato na naman. Ayan. Tara. Hello guys, good morning.
Pause pa tayo, no? Kagigising lang eh. Yan. Shout out pala sa mga loyal subscriber ko dyan at nanonood parati. Ayan. Si, ano ba? Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan. Kailangan tingnan ko yung pangalan. Kaso nga lang, ang haba ng pangalan, hindi ko maibigkas. Ayan, naniningkit pa mata natin eh. At shoutout sa mga Pangasinan dyan. Sa mga taga-Taiwan din, shoutout sa inyo. Tara, kapi tayo. Shoutout sa mga followers ko sa Facebook din. Ayan, maraming nag-follow sa akin sa Facebook. Kaya thank you sa lahat sa inyo. Nanonood pa rin kayo kahit na yung pera ninyo is 50 pesos lang para pang ano ba yung load ninyo sa ano pag-reply sa Facebook. Nanonood pa rin kayo ng ng vlog ko. Thank you sa inyo. Ayan. Bumili kami ng kape kahapon. Nag-on sale. Ayan, bumili ako ng isa kasi ubos na yung isa eh. Matagal ako sa kape namin dito. Dalawang buwan yata namin na ubos or isang buwan. Kasi dito sa bahay namin, dito sa Europa, agahan. Lahat naman kahit sa mundo eh, agahan kape. Kaya nag-i-invest kami ng kape parati. Malaking garapon na lang. Kasi yung kung maliliit, kagaya dyan sa Pilipinas, yung tingi-tingi, nako, mamumulobi ka kapag tingi-tingi araw. Ang magiging milyonaryo is yung nagtitinda. Siyempre, tingi-tingi. Sabi mo, piso-piso, 2 piso, 3 piso. Mas maganda na lang. Ganito, malaki. Yung may mga pera, ang binibili, dyan sa Manila, yung mayayaman dyan. Malalaking garapon. Tapos ini-stack nila. Yun ang style ng may mga kaya din sa Pilipinas. Pero yung mga lang sa liblib na lugar, kasi medyo wala sigurong pera pambili. Ang ginagawa lang nila, tingi. Kagaya ng nanay ko rin noon. Pinatupag niya. Hindi siya bumibili na ng malalaking garapon na ganito. Mahilig siya sa tingi kahit na asukal. Tingi doon kahit na asin, tingi. Mga paminta, tingi ang ginagawa niya. Nako, pinapayaman niya yung yung nagtitinda eh. Sa bagay, naintindihan ko rin yung nanay ko kasi binabudget niya yung pera niya araw-araw. Eh marami kayong magkakapatid. Ang dami namin, may nag-aaral pa. Ayun, tatay ko, may trabaho, kunti nga lang ang sahod. Ayan. Nanay ko, sa bahay lang naman. Walang trabaho. Ang trabaho niya is naglalaba. Tapos, nag-aalaga ng mga hayop. Yun ang binibinta. Yun ang kinabubuhay namin, pag-aalaga ng baboy niya. May alaga siyang baboy eh. Tsaka yung mga manok. Yun. May nag-aalaga kami ng baboy at manok. Hindi naman kami nakakain ng baboy at manok parati. Binibinta nga lang. Yan. Ano tayo? Parating ulam namin dyan sa Pangasinan is parating seafood kasi lumangoy ka lang doon sa dagat sa amin. Pag uwi mo, may ka na, hipon or mga isda, mga seafood, mga shell, ayun. Kaya pamisa-misa lang kami nakakain ng baboy. Mga seafood parati, mga bangos, masarap ang bangos kapag may bagyo. Nako, asahan mo. Maraming lumalangoy sa paligid. Ayan. Bangos. Kumisa na pag bumagyo na signal number 3. Nako, yung mga bangos magsisilabasan sa dagat kasi punong-puno yung yung palaisdaan ng tubig. Adi yung mga isda lumalangoy palabas.
Ayun. Ali nakahuli kami, mga sako-sako na bangos. Ayun, ang ginagawa ng mother ko, dinadaing niya. Nakakasawa rin minsan kapag puro bangos ang pagkain. Halos araw-araw. Ginagawa niya, paksil, kung ano-ano. Ayun, kuha tayo ng kutsilyo. Kaso nga lang ngayon, namimiss ko yung mga pagkain dagat. Naku, dito sa Czech Republic, doon sa Pilipinas, nakasawa. Kaso nga lang dito sa Czech Republic, kung minsan na nga nananaginip ako, kailan kaya ako kain ng tuyo. Ayan, nagre-reklamo kami. Tuyo parati ang ulam. Tapos dahon ng kamote. Siyempre, yun lang ang kaya ng mother ko. Nabilhin. Tuyo. Ayan. O di kayo mga bangos. Yan ang ngayon naman, ang inaasam-asam kong kainin. Yang ganyang kasi sa Pilipinas, tuyo at kamatis. May kamatis kami sa bakuran namin. Pinipitas lang namin Ayan. Halos araw-araw, kamatis ang ulam namin. At saka tuyo. At saka bangos. Yan. Tapos, ngayon, sa bansang ito, walang dagat. Nako, ang hirap bumili ng mga fresh na isda. May mabibili ka nga lang dito, yung mga karpa. Sa December, yung malalaking isda na karpa. Matinik yun yata Yun. Tsaka, yung may mga isda rito, bila sa matabang. Kain tayo. Sarap. Kahapon, pumunta kami sa bundok, naglakad-lakad pataas. Ngayon, pagkagising ko, ang sakit ng mga paa ko. Siguro, from yesterday, yung mga muscles ng binti ko, ang sakit. Ay nako, iba na talaga kapag tumatanda. Ay nako. Ang talang yung anak ko. Nako, nauuna sa bundok, tinatakbo lang niya. Akala mo kung naglalaro lang Matala ako na doon sa baba, silang mag-ama ay nasa tuktok na ng bundok. Alam niyo, yung mga tao dito, sanay sa bundok. At saka mahilig kasi mga tao rito, ang hiling nila sa paglalakad. Kaya nung unang salta ko rito, nung unang panahon, sabi ko, kasi sa Taiwan, hindi ako naglalakad, motor at saka o di kay kotse ang gamit ko kasi may sarili akong sasakyan doon. Tapon lang nga lang ako ng basura, kotse pa ang gamit ko. Ay, sabi ng asawa, grabe ka na, magtatapon ka lang ng basura. Sabi niya sa akin, kotse pang gamit mo. Sabi niya gano'n. Nung bagong salta ako rito, sabi niya sa ako, maglalakad tayo. Wala, sabi ko, bakit maglalakad tayo? Dito sa Europa, uso ang lakad. Walang mga motor dito. Kung may sakyan, may family sa sakyan, mayroon, kaso nga lang, uso dito yung tram, train, tsaka bus. Mas mura, sabi niya gano'n. Adi nung unang salta ko, yung dala-dala kong mga sapatos, ang tangkad pa, no? Siyempre, medyo bata-bata pa ako, no? Pasexy pa, no? Matangkad, pinagtitinginan ako, yung katapos, ang dadaanan na mga lubak-lubak na simento, lulubog yung takong ko. Naku, sabi kong gano'n sa asawa ko. Pinagtatawanan ako, sabi ko sa iyo, maglalakad-lakad tayo rito. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya,
Eh, nung unang salta pa naman ako rito, hindi talaga ako nagdala ng rubber shoes or ano yung mga chinilas. Kaya yung pinagtitinginan ako, mga ignorante ba sa sa ibang bansa, ganyan. Akala mo kung Asia. Kaya yun, eh magmula noon, eh sabi rin ng biyanan ko nung unang salta ko rito, sabi ng biyanan ko sa akin, sinabihan yung anak, ibili mo siya ng sapatos. Parang napag-isip-isip ako, parang wala akong sapatos ba. Sinasabihan ako na ano. Tsaka yung dala-dala kong mga jacket pa, maninipis pa. Hindi ko pinapahalata sa asawa ko na nanginginig na ako sa lamig. Eh, kasi nung unang salta ko rito, tagis no. Ang dala-dala ko pa namang mga jacket, maninipis. Tsaka nahiya ako sa asawa ko magpabili, no? Ba, sabihin niya, bili doon, bil mo ko niyan. Eh, una lang yun, no? Una lang yun. Pero nung nasanay na, bil mo ko na. Noong una, mahihain pa, no? Pero tumatagal, bil mo ko niyan, bil mo ko niyan. Parang natatakot na asawa ko, dahil na ako sa grocery or any shop. Pagpasok pa nga lang namin sa groceryhan, alam niyo ba, dalian mo, masakit na ang paa ko. Ang tagal-tagal na natin dito. Sabi ko sa kanya, kapapasok pangalang natin, sabi ko sa kanya, nagmamadali ka na. Sabi niya, hindi ka pa nga nakakadampot ng ano. Dalian mo. Sabi gano'n sa akin. Pero nung unang salta ako, sabihin niya, sabi niya, anong gusto mo? Bili tayo. Sabi niya gano'n. Gusto kong marinig yung parati, no, yung unang salta ko rito, na ano, tara, bili tayo ng damit. May mga mura doon, no? May mga murang sapatos din, bili tayo. Noon, nasalta pa naman ako. Ayan. Aba, gusto ko rin, no? Kasungalan nung unang salta ko, nahiya pa ako, no? Nahiya pa ako kunwari lang, no? Ay, nung tumatagal na, ay, ilang taon na kami nagsasama, tsaka nagkaanak na ako rito. Sabi, tara punta tayo, mamili tayo. Magtipid ka! Sabi niya yung gano'n sa akin, magtipid ka! May anak na tayo, wala na yung mga damit-damit na yan. Magtipid ka! Sabihin niya sa akin. Ay nako, papasok ka pa nga lang sa grocery yan. Bibili tayo ng gatas, hindi yung damit na yan. Sabi niya gano'n. Eh, matutuwa ka na lang sa pag inaalala mo yung unang nakaraan mo na, yan, isamahan ka sa ano, proud na proud ka pa kasi may tagabayad ka. Lahat binibili pang mga pang sexy. Ngayon hindi na. Ang iniisip na lang yung grocery sa bahay. Buksan ng refrigerator, kung anong wala doon, yun ang bibilihin. Hindi rin yung ganyan mga damit-damit na yan. Mamaya na tayo magkwentuhan. Itutuloy ko muna ang pagkain ko. Kukwentuhan ko kayo ng buhay ko dito sa bansang Czech Republic. Ayan, isang Pangasinan, taga Pangasinan na nakarating dito sa Czech Republic. Ayan, kukwentuhan ko kayo kung yung mga experience ko rito, yung mga nakaraan namin. Ikukwento ko sa inyo lahat. At makinig lang kayo. Ayan, shoutout sa inyong mga nakikinig dyan. Tara, mamaya na tayo magkwentuhan.